What is up mga ka-recap, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Logan McClane. Pagkatapos nga na mailatag ni Logan ang mga pangyayari sa hinaharap ay napagdesisyunan niya na kausapin ang kanilang ama. Habang naglalakad sa loob ng mansyon ay makikitang takot ang mga katulong nila sa kanya. Tila ayaw humarap ng mga ito sa kanya. Hindi lang ito pinansin ni Logan pero may isang katulong na maraming dalang labahin. Nagulat siya nang makita si Logan at nabitawan niya ang kanyang dalang mga labahin. Natakot ito at hindi alam ang gagawin. Bakit sa harap pa ni Logan siya nagkamali? Pero mabait na tinanong ni Logan ang katulong kung ayos lang ba siya sabay abot ng kanyang kamay. Nagpasalamat ang katulong pero bigla itong natakot kay Logan. Kakaiba kung ngumiti si Logan kaya napasigaw ang katulong sa kanya. Yumuko ito at nagmakaawa na patawarin siya. Pero sinabi ni Logan na ayos lang ito at di kailangan pa magmakaawa. Napagtanto ni Logan na hindi nga kapanipaniwala na magbabago siya sa isang gabi lang. Kailangan niya lang dahan-dahanin ang lahat para masanay ang mga tao sa paligid niya. Tinanong niya ang sarili kung baka dahil ito sa kanyang awkward na pagngiti. Hindi naman siguro, pakonsuelo niya sa sarili. Dumating na nga si Logan sa tanggapan ng kanyang ama. Tinawag ito ng isang alalay at ipinaalam na ang kanyang anak na si Logan ay nandito na. Humahalo ang emosyon ni Logan. Sa nakaraan ay masama ang loob niya sa kanyang ama dahil sa pagtakwil sa kanya. Ang walang awang ama na hindi na umasa pang magbabago ang anak at sinuko. Ito, hindi rin ito bumisita sa kanya pagkatapos matalo sa duelo kay Ron Ian. Pero mali siya. Alam niya na masakit din sa loob ng ama niya ang nangyari noon kaya naiintindihan niya. Binati niya ang kanyang ama na puno ng pananabik. Humarap ang kanyang ama at sa isip ni Logan, humihingi siya ng kapatawaran sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na mukhang maayos naman ang lagay niya, ano daw ang kailangan nito. Ang pangalan ng kanilang ama ay si Patrick. Patrick McClane, ang patriarch ng Baron McClane. Sa isip ni Logan ay mukhang matigas pa rin ang damdamin ng kanyang ama. Naiintindihan niya ito dahil sa kanya ay 20 taon na ang nakalipas pero para sa ama niya ay araw-araw silang nagkikita. Sinabi na ni Logan ang kanyang gusto sa kanyang ama. Nais ni Logan na humingi ng permiso sa kanyang ama. Magsasanay siya sa isang tagong lugar na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Nalito ang kanyang ama sa sinabi niya. Sa isip ni Logan ay kailangan niyang palakasin ang puwersa ng kanilang pamilya pero ano ang mga dapat gawin? Simple lang ang sagot. Kailangang palakasin ang kanilang puwersa lalo na ang mga sundalo at mga kabalyero. Palakasin at pagandahin ang kanilang mga sandata. At para magawa niya lahat ito ay kailangan niya ng pera. Pero ang problema niya ngayon ay ang kanyang pamilya. Kilala ang Baron McClane sa buong kaharian, kilala bilang pulubing pamilya. Wala silang malaking pera at malaki pa ang utang nila. May insidenteng mangyayari sa susunod na 3 buwan at ito ang naisip niyang paraan para magkapera. Sa insidenteng ito ay maaari siyang magkapera na kasing laki ng kanilang isang taong budget. Para magawa niya ito ay kailangan niya lumakas at magkaroon ng boses sa loob ng pamilya. Tinanong siya ng kanyang ama kung gusto niya bang tumakas dahil natalo siya sa kanyang kapatid. Hindi daw ito ang dahilan, sagot ni Logan. Napagtanto niya na marami siyang kakulangan sa kanyang sarili lalo na ang kanyang skills. Kahit medyo huli na daw ay gusto niyang subukan na ayusin ang kanyang sarili. Mukhang hindi pa kumbinsido ang kanyang ama sa kanyang mga sagot. Sa isip ni Logan ay ganito talaga ang kanyang ama, hindi agad nagtitiwala. Sa pagkakataong ito ay mukhang napapaniwala na niya ang kanyang ama. Tinanong siya ni Patrick McClane kung gaano siya katagal na magsisinay. 3 buwan, sagot ni Logan. Nagtaka ang kanyang ama, tinanong siya nito kung sa ganitong kadaling panahon ay makakahabol na siya kay Ron Ian. Pero sinabi ni Logan na ang pagsasanay na ito ay hindi para makahabol kay Ron Ian, ito ay para sa sarili niya at magawa ang makakaya sa loob ng maikling panahon. Napangiti ang patriarch sa sagot ni Logan. Pumayag ang kanyang ama at hindi maitago ni Logan ang saya sa kanyang mukha. Nang paalis na si Logan ay may binili ng kanyang ama sa kanya. Tagsibol pa rin daw at ang lupa ay sobrang lamig pa para tulugan niya kaya mag-ingat daw ito at panatilihing mainit ang kanyang sarili. Ngumiti si Logan at umalis na para maghanda. Pagkalipas ng ilang araw ay nasa tagong lugar na si Logan. Pagmamay-ari ito ng pamilya nila na tanging mga McClane lang ang nakakapunta.
Malawak ang lugar kaya angkop ito sa kanyang pagsasanay. Isa pa, napili niya itong lugar dahil ayaw niyang may makakita sa kanyang paraan ng pag-training. Ito ang Divine Sword Secrets, ang sekretong kasulatan. Sa nakaraan ay kinabisado at sinaulo niya ang librong ito at sinunog para hindi mapasa kamay ng imperyo. Ang orihinal na libro ay mayroon simbolo ng lawin at naglalaman ito ng mga sekreto ng mga mandirigmang bayani mula pa sa mga sinaunang panahon at ang tumapos sa Evil Dragon na naghari sa buong mundo. Isinalin niya ito sa sekretong code ng mga army kaya siya lang ang nakakaintindi. Hindi siya makapaniwala na naisulat niya ulit ito. Kung totoo ang mga nakasulat dito at kapag na-master niya ang lahat ng ito, kakayanin na niya ang mga aura user at mga archmages ng imperyo, hindi niya ito nagawa sa nakaraan dahil matanda na siya at hindi angkop ang kanyang pangangatawan. Pero ngayon sa pagkakataong ito ay kakayanin na niya. Kailangan niyang baguhin ang sariling katawan sa pamamagitan ng kanyang life force at kung tawagin ay force. Ito ang pundasyon ng Divine Sword Secrets. Mahirap itong gawin lalo na sa katulad niyang pinanganak na katamtaman lang ang talento. Kung gagawin niya ito sa nakaraang katawan niya ay sigurado babagsak na siya pero tila nag-improve din ang kanyang force pagkatapos niyang mabuhay muli. Sa isip niya ay parang kaya niyang mabuo ang core niya sa loob ng 3 araw lang pero laking gulat niya nang nabuo na ito. Dagdagan pa nito ng napakalakas na enerhiya na pumapalibot sa core niya. Para bang lupa na nakatikim ng tagulan pagkatapos ng matagal na tagtuyot. Kinuha ni Logan ang espada at sinubukan ng isa sa mga nilalaman ng libro. Inayos niya ang porma ng kanyang mga paa at kinumpas ang kanyang espada. Namangha siya sa kinalabasan ng kanyang ginawa. Hindi niya pa rin alam paano nabuo ang core sa kanyang katawan pero sa ganitong sitwasyon ay sigurado siya na sa loob ng 3 buwan ay lalakas siya. Sa loob ng 3 buwan ay araw-araw na nagsanay si Logan. Hanggang sa dumating ang huling araw ng pagsasanay at kailangan niya nang bumalik ng mansyon. Sa libro ay nakasaad ang 10 sword techniques. Pero may isa dito na kayang humiwa sa space at time. Ito ang time-space slash. Dahil isang core pa lang ang meron siya, ang pinakaunang technique pa lang ang kanyang magagamit. Susubukan niya ito ngayon at kailangan niyang magtagumpay. Bamalat ang force sa kanyang espada at katawan. Mabilis na hinampas ang espada at nagpakawala ito ng malakas na wave. Tinatawag itong slash and wave ripple and divide. Ang corny naman ng pangalan, napaupo si Logan habang tinitingnan ang resulta ng kanyang pagsasanay. Masaya siya sa nagawa at hindi niya mapigilan ang pagtawa. Ang teknik na ito ay hindi basta-basta nagagawa ng mga baguhang force user na katulad niya, ramdam niya ang epekto sa katawan niya. Kahit isang strike lang ang ginamit ay nanginginig na ang mga kamay niya. Pero mabuti na ito para may alas siyang tinatago kapag nasa masamang sitwasyon na siya. Sa lagay na ito ay nakumpleto na niya ang dapat gawin sa training. Kailangan na niyang bumalik sa mansyon at magbigay ulat sa kanyang ama. Pero bago ang lahat ay kailangan niyang maligo. Nakabalik na si Logan sa mansyon at kakausapin na sana ang kanyang ama pero pinigilan siya ng isang knight. Sinabihan siya na hindi daw makikipagkita ang patriarch sa kanya at umalis na lang ito. Tinanong ni Logan ang dahilan. Nasa batas daw nila na kahit ang mga kadugo ay hindi pwedeng makipagkita sa patriarch kapag walang schedule. Mukhang nakakalimutan ni Logan ang kanilang batas, pangungot siyang sagot ng knight kay Logan. Binulong ni Rick kay Logan na ang batas na ito ay sobrang tanda na at mahigit 200 taon na. Nagtaka si Logan dahil nakausap naman niya ang ama niya 3 buwan ang nakalipas at walang pumihil sa kanya. Sinabi ng knight na baka nagkamali ang grupo noon na nagbabantay. Sa isip ni Logan ay hindi pa ito nangyari sa nakaraang buhay niya. May narinig si Logan na mga boses at tila ito ay boses ng ibang knight sa labas. Mas naging matalas ang pandinig niya matapos ang training kaya naririnig na niya kahit malalayo ang mga bagay-bagay, naririnig niya na kinukutsa siya ng mga ito dahil natalo siya sa kanyang kapatid at nagtago ng 3 buwan. Kaya siguro hindi siya nirerespeto ng knight na nasa harap niya ngayon dahil mahina ang tingin sa kanya. Mukhang bumagsak na nga ang reputasyon niya at hindi ito maganda para sa mga plano niya. Gusto na niya sana magbago at magpakabait pero kailangan ay may gawin siya. Tinanong ni Logan ang knight kung ano ang pangalan niya. Pinapahiya siya ni Dominion sa pamamagitan ng bastos na pagtrato sa kanya. Kinakabahan si Rick sa pinagsasabi ni Logan at kahit si Dominion ay hindi maintindihan si Logan. Biglang kinuha ni Logan ang kanyang guantes at itinapon kay Dominion.
Siya daw si Logan McClain at hinahamon niya si Dominion sa isang duelo. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Logan, pati ang mga kabalyero na nanonood sa kanila ay nagulat din. Sinabihan pa siya ni Logan na mukhang natatakot ito dahil hindi sumasagot si Dominion. Pero si Rick pa yata ang mas takot at nagpapanik. Dinagdagan pa ni Logan ang pag-insulto kay Dominion nang sinabihan niya ito na duwag at laos na daw. Sobrang galit ni Dominion at pumayag siya sa hamon ni Logan. Nagharap ang dalawa sa training grounds ng mansyon. Kumpiyansa si Logan sa kanyang abilidad pero mababa pa rin ang tingin sa kanya dahil nga sa insidenteng natalo siya ng nakakabata niyang kapatid. Kahit ang mga sundalo ay naniniwala na matatalo si Logan. Nagtago nga daw ito ng 3 buwan pagkatapos matalo. Nagpustahan ang mga sundalo kung gaano katagal ang laban ni Logan at Dominion. May nagsasabi na hindi tatagal si Logan ng 10 minuto. Meron din pumusta na hindi tatagal si Logan ng 5 minuto. Naririnig ito lahat ni Logan, wala naman daw talagang mag-aakala na mananalo siya dito. Nagsalita si Dominion at sinabihan si Logan na masyado daw itong relax at galit na sinabing mag-ingat dahil masasaktan ito. Sa isip naman ni Logan na si Dominion mismo ang naunang mang-insulto sa kanya pero ngayon ay di ito makapagsalita ng masama sa kanya sa harap ng ibang sundalo at kabalyero. Si Rick naman ay nasa tabi lang, hindi mapakali dahil sa huli ay hindi niya napigilan si Logan na makipaglaban. Nanigas na lang si Rick. Inanunsyo ng isang kabalyero ang duelo ni Logan McClain at Dominion. Para sa kaligtasan ng lahat ay espadang kahoy lang ang gagamitin. Nagdadalawang isip pa ang kabalyero kung itutuloy pa ito dahil baka may mangyaring masama sa kay Logan pero matigas daw ang ulo nito at ayaw magpaawat. Kahit espadang kahoy lang daw ay kaya pa rin ng mga kabalyero na gaya ni Dominion ang makasakit sa ibang tao. Sa isip ng kabalyerong ito ay sana huwag masaktan ni Dominion si Logan. Sinumulan na niya ang duelo. Hindi agad umatake ang isa't isa pero makikita na pinapalabas ni Dominion ang kanyang force. Sinabi ng mga sundalo na hindi na nagbibiro si Dominion at tila napikin nga ito kay Logan. Mas lalong nag-alala si Rick dahil normal na tao lang daw si Logan at kapag natama nito ay sigurado ang kapahamakan. Kahit ang kabalyero na tagapagitna ng duelo ay nakiusap din na dahan-dahanin. Pero para kay Logan, matatakot ka nga daw kapag hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Hindi nila nakikita na hindi magaling si Dominion sa pag-amit ng force. Kaya lumalabas ang force sa buong katawan niya dahil hindi niya ito makontrol. Mas pinaikan siya ni Logan at sinabihan na parang galit na galit ito. Isa sa kinagalit ni Dominion ay nang tawagin siyang laos ni Logan. Sa estado ng mga kabalyero, marami ng mga mas bata sa kay Dominion na tumaas ang rank habang si Dominion naman ang pinakamahinang kabalyero sa edad na 40 at plano na niyang magretiro. Hindi na niya siniseryoso ang trabaho at naghihintay na lang parati ng uwian. Pero nagbago ito nang makaharap niya si Logan. Sinabihan siya ulit ni Logan na laos na mas lalong ikinagalit niya. Sinugod na niya si Logan na siya namang ikinatakot ni Rick. Sa tingin niya ay mamatay si Logan. Napagdesisyonan na umano ni Dominion na magretiro kaya tatapusin niya ito sa pamamagitan ng kanyang sekretong teknik. Tinawag niya pa itong Mighty Triple Kill. Pero parang tinapak lang ito ni Logan. Nabitawan ni Dominion ang espada. Napaluhod si Dominion na hindi maintindihan ang nararamdaman niya. Tinanong siya ni Logan kung ito lang ba ang kaya niyang gawin gayong naturingan pa naman itong kabalyero. Nabitawan ni Dominion ang espada. Lahat ng nakakita ay hindi makapaniwala. Ang mga sundalo, katulong, kabalyero, at pati si Rick ay nagulat. Hindi sila makapaniwala na ang walang kwentang panganay ng McClain ay isang force user. Dito na ba magsisimula ang pagbawi ni Logan sa kanyang reputasyon? Abangan po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood. Don't forget to like the video and also subscribe sa ating channel. Bye and see you soon.